tingnan po natin kung gising na yung mga anak ko. Sabado ngayon walang pasok, minsan tanghali nagising. Ay, usapan namin maglilinis kami yan dahil walang pasok. Oy, gising na pala. Ayan po si naglilinis na ng bahay. Si Bombay nagwawali. Naglilinis siya pagmaga at ngayong Sabado ay mapunta yan ng SM, maglalaro doon sa mga naglaro doon sa game doon na naghuhulog ng ng coins. Ito, 2 coins. Para payagan niya, naglilinis yan. Si Bernadette ang naglilinis ng bahay. Oh, matanak ka mo dyan. Malinig na. Hello guys, and welcome back to Ate Shana's TV vlog po. Ayan, kung napapanood nyo itong videong ito, ang kumuha nito ay si Papa. Kasi sabi ko sa kanya mag-aral siya kung paano mag-video para siya na lang yung mag-update sa bahay. Tapos para meron din silang income, may panggasto sila sa bahay. So, sabi ko kay Papa, siya na lang yung magprosiging mag-video. Kahit anong content basta dun sa bahay, kung anong mga ginagawa nila, kasi ayaw naman yung mga iba kong kapatid na mag-video. Sabi ko kay Papa, yung isang cellphone ibibigay ko po sa kanya para may magamit siya. Ayan, tapos pinakita niya nga itong video ito at sabi niya sa akin kung pwede na daw, kung ganito ba. Sabi ko papanoorin ko yung gawa niya. Sabi ko yan ganyan, tama yan. Ngayon po walang trabaho si Papa kasi kung napanood niyo yung mga late upload ko, kaka-recover niya lang po kasi inatake siya ng high blood. Tapos yung dati niyang trabaho talagang biladan sa araw. Yun yung pinakabawal sa kanya, halos mabilad buong maghapon. Kaya laylo muna po siya sa pagtrabaho. Kaya sabi ko sa kanya habang nasa bahay, syempre siya na yung tumitingin-tingin kay Bombay. Dapat kahit nasa bahay may income para hindi na uubusan ng gasol, hindi na awawala ng wifi, tsaka may pang gastos doon. Kaya sabi ko sa kanya dapat mag-aral na lang siyang mag-vlog para kahit po papaano meron silang pagkukuhaan ng pambaon ng kapatid ko, pangkain nila, bayarin sa bahay, tapos may maintenance pa si Papa, may maintenance rin si Bombay. Sabi ko rin po kay Papa, patulungin niya yung mga kapatid ko sa pagbibideo para hindi siya mahirapan. At kung sakaling may kailangan pindutin tapos hindi niya alam, magpaturo na lang din siya kay Kulod, kay Madeline o sa bunso namin. Kasi naandun lang din naman sila. Tapos, sabi ko, hanggat maaari, patulungin niya rin yung mga kapatid ko sa pagbibideo. Kasi, mahirap naman po kapag isa lang yung gumagalaw, tapos madaming umaasa. Yung pagbibideo nila is para din naman po sa kanila yun, para may panggasto sila. Hindi siya mahugas mo niyan. Hindi pa hugasan. Maghugas na ka mo. Hoy. Hoy, marato na. Hoy. Dahil si Madeline, turog pa. Pwede mo ni. Yan po. Ilalagay ni Bombay sa sako ang kanyang winalis. At mamaya itatapon niya yun sa may ilog. May malaking butas doon na hinukay para tapunan ng basura. Pag puno na, tinatabunan po yun. Sa ngayon po, ang pinagkukunan nila ng income at gastusin sa bahay ay yung binibigay ko kay Papa. Si Papa naman, pinapagkasya niya yun. Kung paano yun babadgetin. Ako naman po ay kailangan ko rin ng pera kasi manganganak na ako this month.
Sabi ko po sa kanila ay tulong-tulungan nila si Papa kasi paano na lang kung nanganak na ako. Syempre bihira na akong dumalaw sa bahay kasi ang layo ng biyahe papunta sa bahay tapos dito kina Raymart. Kaya sabi ko hindi na ako madalas makakadalaw kapag ako ang nanganak na. E di paano sila kapag hindi na ako nagbigay ng suporta. Kaya sabi ko po kailangan gumalaw-galaw sila para magkaroon sila ng sarili nilang income. Hindi naman po pwedeng porket inaabutan ko si Papa ng panggastos nila ay paisi-isi na lang. Kasi hindi naman habang buhay maaabutan natin si Papa ng pangsuporta para sa kanila. Kasi magkakaroon na rin naman tayo ng sariling pamilya. Siyempre yung focus natin sa magiging anak ko na at sa pamilya ko. Yung pagtulong para sa pamilya is hindi naman po mawawala yun. Pero sana wag naman pong iasa sa akin palagi. Hinahayaan po namin siyang maglinis para matuto po yung ano. Kung tutusin, kaya man na namin magwalis. Hinayaan namin para matuto siya. Kahit paglaba, hanggang ngayon hindi pa rin niya marunong maglabay. Tuturuan ko po para matutong maglaba rin. Ito po pala yung nagawa ni Papang video. Sabi niya sa akin, yung iba daw may sound, yung iba daw walang sound. Kasi hindi pa daw niya alam yung sasabihin niya, nahihiya daw siya. Tapos hindi daw siya marunong iharap yung camera. Sabi ko tuturuan ko na lang siya. Kaya kung napapansin niyo po, laging nasa likod yung camera, ayan. Hindi daw siya marunong iharap. Sabi ko, pag natuto ka, masasanay ka rin yun. Tinanong rin po ni Papa kung paano niya ba maipapasa yung ginawa niyang video. Sabi ko, through Messenger na lang o kaya Google Drive para mai-upload ko. Kasi sabi ko kay Papa, ako na lang mag-upload, ako na lang mag-edit kasi hindi naman daw sila marunong. Mga kapatid ko hindi naman daw marunong. Sabi ko, para matuto sila, manood sila sa YouTube kasi ako dun lang din naman po ako natuto. Kakapanood, ayun. Hindi nagtagal, alam ko na kung paano yung proseso, tapos yung mga bawal. Kaya itong unang video po ni Papa ay tiningnan ko at pwede naman, pero yung ibang video ay walang sound. Kaya ang ginawa ko, binoise over ko na lang. Ginawan ko na lang ng paraan. Tapos sabi ko kay Papa, sa sunod, pag ma-video siya, pwedeng iharap yung cellphone, pwede din ilikod, tapos explain niya lang kung anong ginagawa nila sa araw-araw. Katulad na lamang po ng paglilinis, pagluluto, yun, pwede mo na rin yun ma-video. Kailangan lang po talaga natin samahan ng sipag at tiyaga para matuto tayo sa buhay. Tapos na si Bombay. Tatapo na yun sa may ilog, may hukay doon. At tapon na ng basura. Binabaon. Pag napuno na yung hukay, tinatabunan naman. Ayan, itatapon na niya yung yung basura. Ayan, naitapon na yung Bombay ang basura. Tapos na siyang maglinis. Sunod ni Bombay, pahinga lang, maliligo na yan. Yan, tapos na si Bombay sa gawain ng pagwawalis. Finish na, pahinga na at mamaya maligo na, nakaalmusal mo na yan. Nakawalis na po si Bombay, pero yung mga hugasan ay di pa nahuhugasan ni Maalis ako, may research kami. ni Bernadette. May research daw. Ngayon, dito na lang muna.